Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na Tanong Mo, Sagot Ko. Susubukan kong sagutin yung mga tanong with regards to spiritual teaching at saka esoteric matter. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo kung lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Sandra Tiohenes. Maaari po ba ikwintas ang isang balat ng ahas na may balot na pulang tela? Lagi ko po itong dinadasalan at lagi po ako nagdasal ng 6 p.m. Dahil lagi masama ang aking pag-iisip, piling ko kasi kinukulam ako dahil nangihina minsan ang aking mga kamay. Wala pong silbi ang balat ng ahas. Ba't mo naman ikikwintas yan? Sino nagturo sa'yo niyan? Batukan mo. Anong silbi niyan? Natural lang naman na nagbabalat ang ahas. Walang kapangyarihan yan. Imbis na magdasal ka ng taimtim, nafo-focus yung energy mo doon sa balat ng ahas. Dapat i-focus mo yung energy ng dasal sa katawan mo. Yun ang kailangan mo. At saka hindi naman porket nangihina ang kamay mo ay meron ka ng sakit na espiritual. Huwag kang magpauto dyan sa mga albularyo na kaunting sinat lang, kulam na kaagad. Pasampaan ka na kaagad. Magpa-check up ka muna sa doktor. Kadalasan dahilan yan is nerve problem, pasma, o di kaya neurological. Pwede rin nakulang ka sa potassium. So tignan mo yung mga kinakain mo o ano yung diet mo. Kasi hindi naman ibig sabihin na masama ang pakiramdam mo ay nakulam ka na kaagad. Huwag kang praning. Maraming namamatay sa kapraningan. At saka walang silbi ang balat ng ahas. Ang next question ay mula kay Rinaldo Tangi. Ano ang masasabi Migs na ang anghel ng Diyos Ama na si Metatron ay sa kaliwa o sa kanan ba Migs? Alam mo mga Anunnaki ang mga yan, capable yan gumawa ng masama at mabuti. So walang kaliwa, walang kanan. Tao lang naggawa ng konsepto, Pinoy lang nagawa ng konsepto na puti at itim. Natatawa nga ako sa mga kwento-kwento dyan. Nakita daw sila ng elementong itim, elementong puti, ulul. Di ako naniniwala sa mga ganyan. At saka yung letter F ba ay si Satan? Hindi po. Isa yan sa mga 72 demons ni Solomon. Yan yung ginagamit kuno nila para pampabuhay ng mga anting-anting. Mali po yan. Hindi po yan pampabuhay ng anting-anting. Yung pangalan na yan. Yan po ay nagbubuhay ng patay. So patay na nila lang kaya niyang buhayin. Yung parang zombie, parang amaranhig, ganon. Hindi yan pang anting-anting. Mali yung mga nasa testamento na pangbuhay kuno ng anting-anting. Dapat batukan yung mga taong yan. Pangalan niya ng demonyo. Isa yan sa 72 demons ni Solomon. At mali din yung spelling na yan. Hindi yan ganun. Ang next question ay mula kay Dignum Mark. So ito yung parang highlights ng ating topic ngayon. Pwede bang magtanong, pwede po ba uminom ng alak at minigarilyo habang suot ang leklay? Sana masagot. So ito yon. Gamitin natin ang ating mga common sense. Ito ay para sa lalong-lalo na ito para sa yung ang leklay nyo ay may dasal na Buddhist incantation. So yung intro pa lang niya na namutasa. So refuge to Buddha na yan So dapat abide ka sa rules of Buddhism. Ano ba ang rules ng Buddhism? Isa sa mga 5 precepts
iwasan mo yung intoxication sa katawan tulad ng alak, sigarilyo, droga. At saka isa sa mga goal ng Buddhism ay hindi ka maging attached sa mga makamundong bagay. So selfless ka. So kung ganon yung mindset mo, iinom ka pa rin at maninigarilyo, useless yung leklay mo. Maaari ang sakyan ng mga ibang elemento na akala mo leklay pa rin yung nagpapagana. Kasi ang leklay po, simbolo po yan, hindi lang basta amulet. Simbolo yan ng pagbabago. Kapag tinanggap mo yan, ibig sabihin, tanggap mo rin yung mga patakaran ng Buddhism. At isa sa patakaran ng Buddhism ay huwag kang magbisyo. At kung i-reverse mo naman yung mindset mo, na kung iinom at maninigarilyo ka, tatanggalin mo yung leklay. So, ibig sabihin yan, hindi bukal sa loob mo ang pag-change mo sa iyong buhay o pagbabago mo. It's because parang impokrito lang o nagpapanggap ka lang. So, pag tinanggap mo yung leklay sa buhay mo, tanggapin mo rin yung mga pagbabago o mga sakripisyo na gagawin mo. At isa na doon ang pagtanggal sa bisyo. So, bago kayo gumamit ng Buddhist amulet, alamin niyo muna kung ano yung tinuturo o goal ng Buddhism o philosophy ng Buddhism. Ayaw ko sabing religion kasi hindi naman religion ang Buddhism. Akala lang nila yon. So, Buddhism po is way of life. Philosophy po siya. So, isa sa mga turo ni Buddha is wag yung intoxication sa katawan, lalong-lalo na yung alak. It's because may isang Ajahn po, isang monk na nagsabi na lumalayo sa atin yung mga arahants. Arahants is yung mga saints nila at mga deva kapag ang katawan natin ay mabaho dahil sa alcohol o alak. So, instead na mga arahants, mga deva, yung lumapit sa atin, iba ang ma-attract natin. Una, sa physical na mundo, yung mga tulad mo din na lasinggero ang ma-attract mo. At pag nagkainitan, so pwede ka pang makakita ng away. So, isa na yon sa mga dahilan kung bakit pinagbabawal yung intoxication o pagpatay sa ating katawan gamit ang alak. At sa spiritual na aspeto naman, kasi mabaho yung alak, hindi lalapit sa inyo yung mga arahants o mga deva. So, mga low vibration entity o spirits ang lalapit sa inyo. So, yung gabay ng leklay mo na supposedly ay blessed by creatures na nagpa-follow ng Buddhism, so mawawala siya, aalis siya. It's because of isa sa mga pinagbabawal ng leklay ay ayaw niyang labagin, o isa sa mga pinagbabawal ng Buddhism ay ayaw labagin ng spirit na yon. So aalis yon. At yung ma-attract mo ay yung mga low vibration entity na pwede yung pumalit doon sa amulet na gamit mo, kung leklay man yan o kung ano man. At yun ang dahilan na aakalain mo na good spirit pa yung nagpapagana pero hindi na pala. Ito, real talk lang ha, maraming nagagalit dito. It's because ang Pinoy, ayaw nila sa masakit na katotohanan. Mas gusto pa nilang magsinungaling ka para lang i-feed up ang kanilang mga fantasy. So, ayaw nila ng masakit na katotohanan. Gusto nila yung masarap na kasinungalingan. Yan yung Pinoy. Kahit sa politika, ganyan yung Pinoy. Mga uto-uto. Real talk lang. So, magbago na kayo. Bago kayo ng mindset. Hindi ko sinasabi na perpekto ako. Dami ko ring mali. Pero at least, ginagawa ko yung kung ano yung tama para mapabago ko yung sarili ko to be a better version of me. Mahirap gawin yan, sa totoo lang. Kaya nga, natatawa ko sa ibang tao na nagbabait-baitan, nagpapasanto-santuhan.
Akala nila instant lang yan makukuha. Hindi ah. Kaya pag may ganun na sinabing mabait sila, sus, di mo kami maloloko. Ang daan papuntang enlightenment, napakahirap. Ang daming pagsubok, ang daming temptasyon. Kaya nga ako, ang dami kong mali na nagawa sa buhay. Hindi ako tulad ng iba na pagpanggap na mga maestro-maestro, mga commander-commander na feeling nila mga santo, wala silang mali sa buhay. So, pag ganon, mga huwad yan, nagpapanggap yan na mabuti. Ang totoong tao na nagbabago, inaamin sa sarili nila na may mga mali sila sa buhay at from there, doon sila tatayo at babaguhin yung sarili nila. So, Dignum Mark, kung gusto mo talaga mag-Buddhist amulet, talikuran mo yung mga bisyo. Ang fourth question ay username lang, walang pangalan. May tinatanong siya tungkol sa isang orasyon na nakasulat dyan sa screen. Hindi ko na babasahin kasi Pinoy occult yan eh. Ayaw ko nang balikan yung mga yan. So ano bang ibig sabihin o para saan? So yan po ay pangalan ng mga deity ng Pinoy occult at ang orasyon na yan ay para sa dignum. Pinaniniwalaan ng mga enthusiast ng Pinoy occult na karunungan ay kapag ikinarga yan sa dignum, ang dignum nyo ay magiging maliwanag na nasisilaw yung mga elementals. Ganon. So parang sa bulag na rin siya. Ang term nila dyan ay tagusan na liwanag. Hindi ko na ginagamit yan kasi hindi na ako worshipper eh. Ayaw ko na mag-worship ng mga deity ng Pinoy occult. And besides, meron din namang tektite which is kapareho lang ng ability. Hindi na kailangang orasyonan. So gawa siya ng kalikasan. Ang fifth question ay mula kay Jesse Magracia. Ang aral po ba ng Tetragrammaton at Metatron occult po ba? Pakisagot lang po. God bless. Yes, occult po siya. Jewish occult. Unfortunately, dito sa Pilipinas, yung Tetragrammaton at Metatron ay nahaluan na ng mga orasyon at Pinoy deity o Pinoy occult deities o mga spirits ang tinatawagan. So, corrupted na siya. So kung gusto mong mag-aral about Tetragrammaton, so doon ka sa mga sulat ni Solomon. Yung galing talaga sa ibang bansa, wag yung dito sa Pilipinas, yung mga testamento dito, wala yan. Corrupted na yan. So isa sa mga reference mo dyan ay yung Key of Solomon. So marami kang mapupulot doon. And aside from Key of Solomon, yung Lesser Key of Solomon. At saka yung Semiphoras, yung original Semiphoras, yung Jewish talaga, wag yung dito sa Pilipinas kasi may halo-halo na yon ng mga basag na ginawa lang ng Pinoy occult. So ayun mga migs, kung kayo po ay may karagdagang mga tanong, hindi kaya meron kayong follow-up na sagot. So i-message nyo lang ako sa aking FB page na Buhay na Salita TV o di kaya i-comment nyo lang dyan sa comment section. And kita-kits po tayo until next topic. Yun na po. Thank you.